Sabi nga na nakakarami, ito yung panahon na marami ang papaldo. Dahil tag-ulan na at mas malaki ang chance na makahuli tayo ng mga langgam. At hindi nga tayo nabigo ngayong araw. Nakahuli nga tayo ng isang ant queen at syempre nakaready na rin ang aking test tube. Hindi pa nga lang natin sure kung fertile na ito. Malalaman pa natin sa mga susunod na araw. Sa ngayon, isa-safety muna natin siya. Kahit na hindi ko alam kung magiging successful ba tong colony na to o isa lang siyang queen na hindi nakapag-mate after nuptial flight. At ganyan talaga sa ant keeping. Minsan inaabot ng ilang linggo para malaman kung magiging successful ba talaga. Ang nahuli natin ngayon ay isa sa pinakamabilis dumami. Maliit man sila pero sobrang aggressive, mabilis mag-explore at matakaw sa protein. Sa wild naman, kilala sila bilang survivors. Kaya nila mag-adapt kahit saan basta merong protein at init ng panahon. Ito nga pala ang Solenopsis geminata o mas kilala bilang fire ants. May mga pagkakataon na tumatanggap sila ng napakaraming queen sa isang colony. Nataon lang na isa lang yung nahuli natin ngayon. Pero syempre, hindi rin automatic na pwede mo silang pagsama-samahin basta-basta. Pag-usapan na lang natin sa susunod kapag meron na tayong multi-queen. Focus muna tayo dito sa isa. Dahil sa stage na to, stress ang pinakamalaking kalaban ng mga founding queen. Hindi rin natin to pwedeng pakainin kaagad. Aantayin muna natin lumabas yung kanyang first na nitik. At kapag nangyari yon, doon mag-umpisa ang tunay na laban. Dahil kaya nilang bumuo ng isang napakalaking colony sa maiksing panahon lang. Sa totoo lang, ayoko nga sana mag-alaga na to. Kasi hindi naman talaga to pang beginner. Sobrang bilis kasi nilang dumami. Kaso andito na to eh. Ayoko rin namang ipamigay to. Baka tapakan lang ng makakakuha. O kaya naman, i-euthanize. Pag ganun, please lang wag na lang kayo mag-alaga. O kaya naman kung ipapamigay nyo, siguraduhin nyo na mahilig din talaga mag-alaga ng langgam yung makakakuha. Masyado kayong galit sa mga sarili nyong multo. Basta ito lang yung masasabi ko, kahit ano pang species yung inaalagaan mo, responsibilidad mo yan. O sige na, tama na to, nauubusan na naman ako ng boses. At baka saan pa mapunta tong kwento na to. Update ko na lang kayo sa mga susunod na araw ko na mangyayari dito.